Hallelujah! At nais ko pong ipahatid ang isang pagbati po ng isang araw na patuloy na rumaragasa ang mga pagpapala po sa inyong mga buhay. At lalo't higit ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos na hindi napapantayan ng anumang halaga. Yun nga po, salamat po dahil narito po ngayon sa narito po tayo sa programa na patuloy na naghahatid ng araw-araw na pagpapala. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin. Samahan niyo po ako, aming Ama, sa araw na ito kami po lumalapit sa inyo at kami po ay naniniwala, Panginoon, na kayo po ang laging gustong magpahayag ng iyong mga sarili sa amin sa tulong niyo po, Banal na Espiritu. Hayaan niyo po, Panginoon, mabuksan ang aming mga espiritual na paningin at pakikinig upang makatanggap, maunawaan, at ang tulong niyo na rin po, Panginoon, ng kapangyarihan niyo ang magbigay sa amin ng kakayang maisapamuhay ito. Dahil yan nga po ang layunin niyo, Panginoon, nais niyong mapagpala kami araw-araw, o Diyos. Kaya salamat po. Samahan niyo nga po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. At yun nga po, no? Tayo po ay muling makikinig na ng isang episode na naman ng nais iparating sa atin ng Panginoon, partikular po sa umagang ito. At yun nga po, no? Nakita ko po sa paligid ngayon na talagang dumating na naman po tayo, no, sa season na kung sinasabi ay ito po yung pinakamahabang selebrasyon po sa ating pong bansa. Tayo raw pong mga Pilipino ang nagse-celebrate po ng longest Christmas season dahil simula pa lang September, no, hanggang December po, no, ay talagang ang buong bansa po ay talagang ginugunita yung mga panahong ito. At yan nga po yung nais kong ibahagi ngayon tungkol sa panahon ng ating mga buhay. Napakaganda po. Bago po pala ako magpatuloy, nais ko pong batiin din po kayo ng belated happy anniversary. Po. Katatapos lamang po nung nakaraang linggo ang 43rd anniversary ng JCSGO congregation or family at napaka-successful po. At talagang ang lahat ng mga nakita kong nakarating ay talagang nagsasabing blessed na blessed sila po sa pagdalo sa gawain ngayon. Kaya salamat po, Panginoon, sa patuloy na tagumpay na binibigay niyo po sa aming iglesia. Kaya yun po, no? Kaya sabi ko nga po, talagang ang panahon na binibigay sa atin ng Panginoon sa buhay na ito ay talagang lagi niyang nilalaanan ng tagumpay. Amen po. Kaya nais ng Panginoon kasi lagi naman talaga tayong masaya. Ayaw niya talagang nalulungkot tayo. Although may panahon sa lahat ng bagay. Pero ang ating Diyos na talagang sinabi nga ibinigay niya ang pinakamabuti para sa atin. Ano po? At kung naibigay nga daw po niya ang kanyang bugtong na anak, ba't hindi niya maibibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang bugtong na anak? Pero yun nga po, meron po tayong tinatawag kasing panahon. Ano po? At ito po yung talata na nakita ko sa Genesis chapter 8 verse 22. Sabi po dito, as long as the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ayan po sinasabi po, no, sa lumang tipan or sa Old Testament. Sa bagong tipan, sa Genesis chapter 8 verse 22, hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, at palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatig. Wow! Nung narinig ko itong word na ito sa talatang ito, lalo na sa ating sariling wika, no? Pero sa wikang Ingles, will never cease. Hindi raw mapapatid. Nako, yan pala ang nais ng Panginoon sa atin. Na talagang bagamat ang ating mundo ay napapaloob sa kanyang panapanahon, tag-ulan, tag-init, tag-araw, tag-tuyot, anumang panahon, pero sabi nga niya, seed time shall never cease. Hindi raw mapuputol ito. Okay? So lahat po kasi ng dinisenyo ng Panginoon, okay, ay merong layunin ito. May purpose lahat, no? Kung bakit merong mga ganitong iba't ibang panahon. Ito po ay yung mga season ng ating buhay na kanyang mga minamahal na nilikha.
May kanya-kanyang panahon po ang lahat ng bagay. Kaya siguro tayo rin po, matatanong din natin ngayon, ako naman kaya? Siguro matatanong niya, ako naman kaya? Kailan naman kaya ang panahon ko? Ano po? Pero sinabi na nga po sa atin, ano po, na malinaw po, no, na walang patid na nais ng Panginoon ang ating tag-ani, no, ang ating pag-aani, pag-harvest ng kanyang kabutihan. Okay? So, marami tayong matututunan kasi tungkol sa kapanahunan kapag dumarating ito sa ating mga buhay. Pero bago ito, nais kong ibahagi, no? Kasi sa ibang bansa, sa ating kasi dalawa lang po ang panahon. Tag-ulan at tag-araw. Pero sa ibang bansa po, meron kasi iba-ibang panahon. Meron po silang tinatawag na season of winter. Alam niyo, pag winter, talagang malamig. So parang sinasalamin yan yung kalungkutan, yung minsan, yung panlalamig na rin ng puso, ano po? At nandiyan din yung sinasabi po natin, siyempre pag malungkot ka, andyan dumarating yung karamdaman. So mga minamahal, wala namang winter po sa ating bansa, pero baka ganyan naman yung nangyayari po sa atin. Yung panahon na, sa mga panahon na ito, nanlalamig yung ating puso. Naku, nais ng Panginoon na ipaalam sa atin, kung dumadaan man tayo dyan, may purpose ang Panginoon. Okay? So meron din mga panahon silang spring, no? Andiyan naman sa panahon ng tagsibol na tinatawag na kung saan maaring sumasalamin sa pag-asa or new hope or new beginning. Ano po? Andiyan din po yung maraming opportunities. Marahil sa ilan dyan, ganito po yung nangyayari sa inyo, no? Parang season of spring. No, maraming opportunity pumapasok. O meron din naman season of summer. Alam niyo po kasi pag season of summer, ito yung signs of growth na no? Siyempre pagtaas ng spring, tagsibol, lalaki na yung mga pananim at andyan na, dumarating na yung malaking harvest. So, most probably, lahat po tayo gusto po natin ganyan, di ba? Nais natin na umaani tayo ng masagana. Maaring ganyan din po yung ating kalagayan at meron namang season of fall. No? Ayan na po yung bunga na talagang ready to harvest na. Okay, nandiyan na yung success, achievements, and failures. Kung tatanungin po kayo, ano po ba ang season natin sa mga ito? Pero alam niyo po, sa ating bansa, meron naman tayong tinatawag na rainy season. Ano po? Tag-ulan. No? Kaya ang medyo malungkot lang dito pag tag-ulan dahil ito rin po yung nagiging panahon ng bagyo sa atin. Kaya minsan, ang tawag nila dun sa bagyong dumarating is tropical depression. So, depression, pag nakaka-relate po ba kayo dyan? Minsan pa sa sobrang dami, patong-patong na problema na parang hindi na malutas, di ba? Parang minsan nauuwi na rin tayo sa ganong sitwasyon. Pero wag po kayong mag-alala. May pangako nga po ang Panginoon. Nais niya na walang patid na pagpapala, na pag-aani ng kasaganaan ang nais niyang mangyari sa ating buhay. Minamahal, kung ano man po yung season na pinagdadaanan nyo o panahon na pinagdaraanan nyo, naku po, naalala ko yung kanta, no? Araw-araw ay magiging Paskong lagi. Nais ng Panginoon talaga, kung tayo lamang po ay patuloy na tatawag, magtitiwala, lalapit sa Kanya. Sinabi naman po niya sa pangako niya, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Purihin ng Panginoon. Kaya nga po, may mga bagay tayong matututunan kasi kapag dumaraan tayo sa mga season ng ating buhay. Unang-una, nakita ko po na wala naman talagang taong pareho lagi ang sitwasyon. Na po, hindi lahat mayaman, hindi lahat mahirap. Meron talagang dumadaan sa paghihirap, may dumaraan sa magandang kalusugan, may karamdaman. So there are no two people alike. No? Walang parehas. Kaya minsan talagang i-consider po natin yung mga ganong panahon. Dahil kung ganito ang ating puso at tumatawag tayo sa Panginoon, darating din yung panahon natin. At ngayon na yon. Wala rin pong perfecto sa buhay talaga. Tama po ba? There is no perfect life. Walang perfectong buhay. Lahat po talaga may dinaraanan ng mga circumstances, pero mahalaga nga lang po talaga, hindi dapat tayo nagpapatangay dito. Lagi taas ang kamay sa pagpupuri sa Diyos dahil ang Panginoon talaga ang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Okay, tandaan po din natin, naalala ko rin, wala naman talagang season na hindi na natapos. Ano po?
Hindi naman pwedeng tag-ulan na lang habang panahon. Hindi naman pwedeng tag-araw na lang habang panahon. May darating din ang panahon, ang season na yan ay titigil at titigil. Na po? Kaya kung ano man ang sitwasyon po natin ngayon, matatapos din yan, kapatid. Matatapos din yan. Okay po. So, okay? So, walang tao na hindi dumaan sa mga iba't ibang panahon ng kanyang buhay. Okay? Kaya nga kung ang ating mga kalagayan ay nasa mabuti, i-share natin sa iba. Di ba? Kung paano tayo nagtagumpay, no? At kung paano tayo tinulungan ng Diyos sa lahat ng mga pangyayaring ito. So, kaya nga po, embrace natin yung mga season na dumarating sa atin. Kapag dumarating sa atin yung easy season, okay? Embrace the good, cherish it, enjoy it. Na po, talaga maganda ang kalagayan. Talagang nais naman ng Panginoon. Na po, na-enjoy natin talaga yung mga blessing. Iba talaga sobra kasi puro sa trabaho na lang. Na po, talagang ibinuhos na ang lahat, ang panahon sa mga iba't ibang bagay. Alam niyo po, ang blessing na i-enjoy pagkasama lang ang Panginoon. Because the blessing of the Lord is rich and He add no sorrows to it. Kaya dapat, bigyan din natin ng panahon ang ating fellowship sa Panginoon, ang fellowship sa kapwa, at gayon din po ang pagbibigay ng panahon sa ating sarili para ma-enjoy natin yung blessing ng ating Panginoon. Kung hindi, tatanda ka agad, dadami ang guhit mo sa iyong noo, kapatid. At ayan ang nais ng Panginoon, nais niya na laging ang ating kalusugan ay laging nasa mabuti at amen, hindi tayo natatangay ng mga pressure ng mundo, ng mga nakaka-stress na mga bagay. Naku po, nais ng Panginoon, tingnan niyo po, kapag ngumiti tayo, talagang bumabata ka, kapatid. Ngiti naman po dyan. Kaya yon. So, pag nasa difficult season tayo, no, sabi nga, yakapin natin kung ano yung mahalaga pag medyo mahirap talaga ang sitwasyon. Ano po ito? Unang-una, yung ating pananampalataya. Di ba? Kapag mahirap talagang sabi nga, when the going gets tough, the tough gets going. Kaya dapat yung pananampalataya po natin, patuloy po natin yung patatagin, no? Kaya kailangan po natin talaga yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa ating devotion, talagang araw-araw magbasa ng salita ng Diyos at ganoon din sa ating fellowship. Amen. Huwag po natin kaliligtaan. Yan po yung message po, no? Nung nakarang anniversary, yung Hebrews 10:25, huwag niyong kaliligtaan ang mga pagtitipon. Katulad ng ginagawa ng ilan. So, huwag tayo sa ilan. Doon po tayo sa talagang gumagawa. Tayo po'y laging dumalo. Because He can empower you to endure. Lumapit po tayo sa Panginoon pag mga difficult season ng ating buhay. Siya lang naman talaga po ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan para magtagumpay. Okay? So, inordain ng Panginoon ang mga season na ito na dumaan sa atin upang mahubog tayo. Nilayunin po talaga kung bakit po tayo nasa season na yan. And that season that yung dinadaanan ngayon, may blessing dyan, kapatid. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Kanya pag mga difficult season natin dahil ang Diyos ay talagang hindi nagpapabaya at hindi niya talaga sinisira ang Kanyang mga pangako sa atin. Purihin ng Panginoon. So, hallelujah. So, personal responsibility po natin talaga kasi ang maging masaya tayo at maging successful, no, sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga pangyayari o yung season, yung panahon. Hindi po natin masisisi yan eh. Okay? So, the circumstances or the other people for our failures, labas po sila doon. No po? Wala po silang kinalaman, tayo pong gumagawa ng mga mangyayaring maganda sa ating buhay. So, we cannot change the season, but we can change ourselves. Di po ba ang ganda nun? Pwede natin baguhin yung ating sarili. Ang season, dumadaan po yan. At yan po itinalaga ng Diyos para mas mapagbuti tayo bilang mga tao at lalo tigit bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. So, proper action in each season is necessary for a joyful and remarkable life. Purihin ng Panginoon. Seasons are not in our control. Wala po tayong control dyan. Hindi natin kayang pigilan ng panahon.
Di ba? Pero, but our action are in our control. Kapatid, ano po ang iyong action ngayon kapag dumadaan ka sa mga difficult season ng iyong buhay o iba't ibang panahon ng iyong buhay? Ako po naniniwala, itong araw na ito, kung ano man po yan, at hanggang sa mga darating pang panahon, kung mapangahawakan po natin ang pangako ng Diyos, sabi niya, walang patid ang blessing ni Lord. Kaya minamahal, nais kitang ipanalangin po, tayo po'y dumulog sa Panginoon. At siya po yung nakakaalam ng tamang tugon at tamang aksyon sa mga pangyayari o mga pinagdaraanan nating panahon ng ating mga buhay. Nalulungkot ka ba? Medyo mabigat ba ang iyong nararanasan sa mga bagay na nawala, sa mga bagay na nasira? Si Lord lahat may kakayahang buuin ang anumang nasira sa ating buhay. Kaya tayo po'y dumulog sa Panginoon. Aming Ama, sa araw na ito, kami po'y muling lumalapit sa inyo, Panginoon. Dahil ikaw po ang Diyos ng lahat ng panahon, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kasaysayan. Ikaw po ang Diyos, Panginoon, na nagtalaga, nag-ordain ng lahat ng panahon na dumadaan dito po sa mundo na iyong nilikha. At kami po bilang iyong mga nilikha, ayon sa iyong wangis, Panginoon, ay makakaasa, Panginoon, sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan. Kaya nga, Panginoon, sa araw na ito, aking pong idinudulog, Panginoon, ang aking mga kapatiran, O Diyos, na ngayon marahil, Panginoon, ay dumadaan sa difficult season ng kanilang buhay. Lord, financially, spiritually, physically, morally, emotionally, Panginoon. Lord, I pray, O God, Lord, touch their lives, Panginoon. Abutin mo po sila, Panginoon. At Lord, tugunin ang kanilang mga panalangin. Dahil alam po namin, ikaw ang Diyos na nagsabing walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, kung may mga bagay pa, Panginoon, that needs to be restored, Panginoon, I declare restoration, Panginoon, sa buhay po ng aking mga kapatid, Panginoon. At Lord, kung humihingi, Panginoon, ng miracles, Lord, walang imposible, O Diyos, sa kanilang mga pangangailangan, dahil ito ang nais mo, Panginoon. Ma-enjoy namin, Lord, ang lahat ng mga blessings mo na binibigay sa amin. Kaya Lord, salamat din po, Panginoon. Hallelujah. Kung meron man, Panginoon, dumaraan sa Lord, ang kanilang kalusugan ay nangangailangan, Panginoon, na maisaayos, Panginoon. Kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Ay patuloy nga pong, Lord, hipuin niyo po ang kaibigan ng kapatid namin ito, Panginoon. At hayaan mong maranasan niyang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, na sa araw na ito bukas ang kalangitan sa lahat po ng mga panalangin, O Diyos, na isinasamo ng aming mga kapatiran, Panginoon, dito po sa araw-araw na pagpapala. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang, O Diyos, higit pa sa kaya naming hilingin at isipin, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, anumang season, anumang panahon ng aming buhay, Panginoon, ang kinaroroonan namin ngayon, we are an overcomer, Panginoon, at hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa tagumpay na binigay niyo po sa amin. Kaya salamat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos, sa kabutihan at katapatan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng tinugon ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless you po, mga minamahal. Hanggang sa susunod po. Shalom!